Yeah. All right. Our topic for today is, Kuya Mark, is what? Yan, ordinary to ordinary. Kumbaga, dito natin makikita ang ordinaryo, ano ba papuntang extraordinaryo. Kumbaga, mayroong mga bagay tayo na naiintindihan na ay pangkaraniwan lang yan, wala lang yan. Pero pag sinasabi ng extraordinary, ay there is something sa taong ito o sa isang bagay na ito na kakaiba. Kumbaga ano yung kumbaga Kuya Mark at si Kuya Michael ay ay ordinaryong tao. Pero sila ay extraordinary. Alam mo kung bakit? Sila ay kambal. Yan. Yan ang ngayon. Kumbaga sila ay kambal. Kumbaga maliban sila ay ordinaryong tao, ay sila ay kambal. Sa ordinary na din kay Kuya Mark at Kuya Michael, sila ay mayroong matulad. Yan. Lahat tayo ay ordinaryo, pero meron tayong mga extraordinaryo. Ngayon, ano ba yung nakababasehan dito? Bakit ito yung naging akong topic for today? And then, babasahin natin ito na napakahabang chapter, pero mag-a-assign ako ng apat na tao sa taglimang verses ng Bible. Ang babanggitin ko from, kumbaga, one is Kuya Mark, from 14 to 18, Mami Glo, after ng 18 hanggang 23, and then Kuya Renante and Kuya Angel. Yun. Go po tayo sa Matthew 25 verses 24, 14 hanggang 30. Yan, hanggang 5 verses po tayo hanggang 18 ka, Kuya Mark. Okay. So, So, Mario 25, 14 to 30. Ito po yung parable of the talent. So, verse 14, for it is just like a man about to go on a journey who called his own slaves and entrusted his possession to them. To one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, each according to his own ability, and he went on his journey. The one who had received the 5 talents immediately went and did business with them and earned 5 more talents. 17, in the same way, the one who had received the 2 talents earned 2 more. And verse 18, but he who received the 1 talent went away and dug a hole in the ground and hid his master's money. hey, Mami Glo, kayo po next slide hanggang 23. Yes, okay. So Matthew chapter 25, verse 19. Now, after a long time, the master of those slaves came and settled accounts with them. The one who had received the 5 talents came up and brought 5 more talents, saying, Master, you entrusted 5 talents to me. See, I have earned 5 more talents. This master said to him, Well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter the joy of your master. Also, the one who had received the 2 talents came up and said, Master, you entrusted the 2 talents to me. See, I have earned 2 more talents. His master said to him, Well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter your joy, enter the joy of your master. Now, the one who had Mami received Glo, the 1 talent. Mami Glo, Okay. So, Kuya Renante. hanggang Apo. 23 Kuya lang Renante. pala, no? Yes. Yeah, Opo. okay. Kuya Renante, 24. Tatay rin natin. Thank you. hanggang 29. Now, the one who had received
The one talent also came up and said, Master, I know you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you did not scatter seed. And I was afraid, so I went away and hid your talent in the ground. See, you still have what is yours. But his master answered and said to him, You worthless, lazy slave. Did you know that I reap where I did not sow, and gathered where I did not scatter seed? Then you ought to have put my money in the bank, and know my arrival I would have received my money back with interest. Therefore, take the talent away from him and give it to the one who has the 10 talents. Okay, si Kuya Angel naman po. Yes. Yeah. Verse 29, for to everyone who has, more shall be given, and he will have an abundance. But from the one who does not have, even what he does have shall be taken away. Last verse, and throw the worthless slave into the outer darkness, and in that place there will be weeping and gnashing of teeth. Okay, yan ang pinakamahabang natin verse na. Kaya po ito nakita natin lahat sila ay ordinaryong tao na lingkod ng Panginoon at bawal sa kanila ay binigyan ng kakayahan o abilidad. They are ordinary person, but they are extraordinary. Yan, yung dalawa doon, ginamit yung kanilang extraordinary talent. Maaaring ito ay money, pero sa atin kasi, sa pagsabi kasi talent, pwede itong ay skill or talent through entertainment, especially in regards to music, dancing, mga instruments. Kasi during those time, in the Jewish culture, pag sinabing talent in terms of monetary or money, kaya yun. And then, kaya nga nabanggit dito, yung talent, nabanggit yung bank, and interest. Ibig sabihin, pala talent to na marunong ka kumanta, marunong ka kumaga, pinapaliwanag ko lang po dito yung konteksto ng Biblia. Diba? Ng Biblia na, bakit hindi mo nilagay sa bangko para magkaroon ako ng interest? Kumaga, makikita natin dito yung parang talent, at tapos bank and interest. Ano ba yung kultura nito? Yung pala ay pera. Ngayon, bawat isa sa atin ay tayo ay ordinaryong mananampalataya. Pero dahil nga tinubos tayo ng Panginoon bilang tagapagligtas natin si Jesus at tayo ay kanyang tinubos, ay naninigurado tayo, meron tayong naka-built-in na talent, skill. At ano mga bato, Kuya Mark? Ano ba itong mga talent na ito? Ito ay pwede yung time mo. Kumaga, yung time, ano ba yung time? Kumaga, lagi kang nag-spend ng time para matuto. Mga learning, mga seminars na ina-attend natin, mga leadership training, whether corporate yan or mga organizational training, kagaya ng ina-attend ni Kuya Mark. Bibita, yung sinabi ni Lady Jane, kung wala daw si Kuya Mark kasi ina-attend ng organizational ng barangay. Yes, magandang training yun kasi marami siyang matututunan. God gave Mark time, lahat tayo binigyan ng 24 hours na time, kailangan ma-maximize natin yun. You give your time here as PWD Fellowship. Thank you, Lord, and thank you that you give us the opportunity to spend our time here to what? Not only to fellowship, but to also to learn what the Lord has want us to do and what us to learn. Treasure, ano yung treasure natin? Yung treasure natin, pwede rin time, or pwede rin kayamanan, or pwede rin pag-aari, yan. Yan, ano ba meron tayo? Ito, halataan natin pag sinabing treasure, kayamanan, whether, ano yan, whether time yan, or pera. Mas obvious yan sa ating modern day na pera. And then third, yung
skilled and talent. Ano yung skilled? Umatin ka ng seminar, natuto ka magbasa ng libro, at natutunan mo yung libro. Yan, meron akong mga content sa Kumu na spirit controlled temperament. Yan, mga behavioral type po ng mga person na pinag-aaralan po natin. Ito po ay biblical context yan. Yan po yung nag-i-skill ko to understand the different kind of behavior of people through the book and ginagawa ko po siyang content sa Kumu. And then, talent. As a songwriter, I give a talent to compose a song and sometimes I doing a jingle for the composition for others organization, school. Yan po yung aking mga talent. Kayo po, ano po yung mga talent ko? Pwede nyo pong i-ano yan. Paano nyo malalaman yung time and treasure nyo? Saka talent nyo or skill? Malalaman nyo ba kung saan po kayo madalas nag-enjoy at parang hindi kayo napapagod sa mga ginagawa nyo. Kung madali lang sa inyo mag-volunteer. Yan, si Kuya Mark, skill dyan sa mga technicalities ng dahil nag-aral yan sa Jaime Hilario ng data encoding, mga virtual assistant, sa virtualan, ganun din si Kuya Lance, yan po yung expertise nila, more technical side. Kumbaga, pag meron po tayong mga technical team, mga technical, is meron tayong natatap na mga tao na walang bayad. Kasi po, ito po may mga bayad. Alam niyo po, pag sinabi rin talent, kumbaga, meron po yan na binabayaran po. Especially po sa songwriting composition, I give you the context that paggawa po ng isang composition o isang lyrics lang po minimum of 5 digits. Hindi pa po kumaga kasi ako po yung nasa classical na amateur na professional songwriter. Ano ibig sabihin ng professional songwriter? Once you become a professional, you qualify you as a songwriter, nanalo ka na ng mga competition. And then nanalo na rin po ako ng twice ng competition sa mga songwriting contest. Kaya I am na-qualified sa songwriting as a professional and then nakapag-produce na rin po ako. Meron na rin po akong na-produce ng mga composition po sa album. Kaya po, yan po yung yan. Then, depende yan. Si Kuya Mar, alam niya rin po yung work ng talent niya. When you do doing website, data encoding, shipping, ganun din po si Kuya Lan. Kaya yung po yung sweldo po na tinatanggap ninyo to do something, yan po yung mga sweldo nyo, yan po ay monetary payment nyo sa skill na binigay sa inyo ng Panginoon. Because nag-expend kayo ng time to learn it. You go to your school, you attended the seminar, kaya yan po yung treasure na yan, yung mga learning po ninyo at yung pag-aaral po ng salita ng Diyos is another learning, maaaring parang lang to, saling pusa lang. Pero pag madalas po kayong ma-attend dito ng mga songwriting, ng mga seminars, ng mga fellowship, ng mga kung saan kayo interested na mga na skill na meron kayo. Ayun, dun kayo magiging expert dun kayo magiging magiging professional sa larangan na tinahak nyo. At yun yung magiging treasure nyo to serve others. Kasi yung treasure nyo, hindi lang yung treasure nyo, binibigyan nyo yung learning nyo sa ibang tao na walang bayad. Kami po ako rin po nakapag-aral ng disability ministry sa US and then scholar din ako. And then I give free training advocacy regarding sa disability. Yan po yung tatlong klase ng time, triple C. Time, treasure, talent, skill. Yan. Ano bang meron kayo? I-assist nyo. Lord, ano ba yung meron akong time? Wala tayong may time. Ano bang meron akong treasure or skill? Imposibleng wala kasi because lahat tayo ay meron yan. Ibig sabihin, kung wala kayong treasure or talent, at least meron kayong time. Ayun, ano yung time na pwede nyo ibigay? Pag meron time na alam nyo makakabutit ng inyong personalidad, ikalalago ng spiritual, mag-spend kayo ng time dito. Yan ang ating Ngayon, ano yung sinasabi dito sa Biblia? Malalaman natin, ano yung sinasabi dito sa Biblia? Ano ba yung mga example nito? Yan. From ordinary to extraordinary.
paano ba yung time natin, yung ano natin, treasury skill, magiging extraordinary. Yan, basahin natin Kuya Lan sa example number 1, Kuya Lan. Okay, example 1. 5 of loaves and 2 fish. So Luke 9:16 to 17. And he took the 5 loaves and 2 fish, and looking up to heaven, he blessed them and broke them and gave them to the disciples again and again to serve the crowd. And they all ate and were satisfied. And the broken pieces which they had left over were picked up 12 baskets full. Okay, ito yung nagpakain si Jesus ng 4,000 o 5,000 people. Pero walang magiging pagpapakain ng 5,000 kung walang nag-offer ng 5 loaves and 2 fish. Ibig sabihin, itong 5 loaves na to, itong 2 fish, pangkaraniwan na pagkain lang to, parang lunchbox lang to ng bata eh. Di ba, bata pa ngayon nagbigay eh. Mabuti yung bata nagbigay. Samantala yung matatanda hindi nagbigay. Eh, buti na lang, naganap at buti na lang, meron nagbigay na willing na nagbigay. O biro mo, nagbigay siya from 5 loaves, naging 12, basket full. E di marami pang dito, marami pang mga sharon, mga baon, mga sharon yan, mga baon yan, di ba? Marami pang take home. Kasi maliban sa nabusog pa sila, marami pa silang mga ayuda na uwi, di ba? Yun ang natin. Pero, itong 5 loaves na to, at 2 fish, hindi ito magiging extraordinary. Dahil ordinary lang sila eh. Isang kainan lang ito eh. Pero, dahil nga dinala to kay Jesus, naging extraordinary. Yan. Number 2, Kuya Angel. Kuya Mark. Number 2, Moses stops. Exodus chapter 4, verses 1 to 5. Then Moses said, "What if they will not believe me or listen to what I say? For they may say, the Lord has not appeared to you." Verse 2, the Lord said to him, "What is that in your hand?" And he said, "A staff." Verse 3, then he said, "Throw it on the ground." So he threw it on the ground, and it turned into a serpent. And Moses fled from it. Verse 4, but the Lord said to Moses, "Reach out with your hand and grasp it by its tail." So he reached out with his hand and caught it, and it turned into a staff in his hand. Verse 5, so that they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has appeared to you. Yan, ito yung nakita ang Panginoon at si Moses sa burning bush. At when the Lord commanded Moses to go to Egypt, na siya po ay mag-lead ng tao para mapakalis ang mga Israelites sa Egypt, maraming pagdududa si Moses. Sabi ni Moses doon, ano ba yung nasa kamay mo? Ikaw, ano ba meron ka? Tanong sa atin ng Panginoon, buhay ko. O di ibigay mo sa akin. Di, pag binigay mo yung buhay mo sa Panginoon, magiging extraordinary ka. Yan. Kumbaga, ano bang meron ka? What is in your hand? Ano bang meron ka? Buhay ko. E di yung buhay mo na parang ordinaryo lang, parang sa tingin mo ay walang kwenta. Eh, paano yung magkakaroon ng kwenta o magiging extraordinary? Ikaw, paano ba mo malalaman na extraordinary ang buhay mo? Tanungin natin ng Panginoon, ano meron ka? Buhay mo, oras mo, talento mo, kayamanan mo. And then, dahil lahat naman yan ay galing sa Panginoon, kailangan ibalik mo yan sa Panginoon. Kaya yan ang dapat natin tandaan. Kaya yan ang dapat natin isaalang-alang. Ano ba meron tayo? Ano bang meron ka? Ayan ang tanong ng Panginoon sa atin. Ano bang meron ka? Ano what is in your hand? Baga, ano bang tangan-tangan mo? Ano bang pwede mong ibigay? Ano bang meron kang hawak na ordinaryo lang? Tap lang, pero, sige, gamitin mo yan. Naging akas yung tungkod. At hindi lang yun, yan din na yung tungkod na yan.
nakapagpahati ng dagat. Yan din ay nakapagpalabas ng tubig sa bato sa pamamagitan ng tungkod na yan. At yung tungkod na yan ay maging matagumpay sa pakikipagdigma kasama ni Moses at ni Joshua when they go to war against Amalekite sa Exodus chapter 18. Yan. Ito yung tayo rin parang katulad din tayo ng isang tapat ng ng 5 loaf of bread. Na ano bang meron ka? Minsan wala tayo. Tatanong ang Lord, anong meron ka? Tanungin mo sarili mo, ano bang meron ka? Yan. Anong dapat natin? Ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo natin dito, Kuya? Kuya Alfred. Ano yung number 3 natin? Diyan ba si Kuya Alfred? Yes, Kuya Don. Pakibasa po. Okay. King David slings stone. Okay. 1 Samuel chapter 17 verses 39 to 40. And David strapped on his sword over his military attire and struggled at walking, for he had not trained with the armor. So David said to Saul, I cannot go with this because I have not trained with them. And David took them off. Then he took his staff in his hand and chose for himself 5 smooth stones from the brook, put them in the shepherd's bag which he had, that is in his shepherd's pouch, and his sling was in his hand, and he approached the Philistine. Okay. So ngayon yung pakikipagdigma niya kay Goliath. Pero bago muna makipagdigma si Goliath, nakipag-diskusyonan muna siya kay King Saul. And dahil nga na-convince nga si King Saul sa testimony ni David, mababasa natin yan sa 1 Samuel 17. Basahin nyo na lang po mahaba pong istorya, pero tutukoy natin dito yung ito, lagi nyo tatandaan So, ito yung magandang mark natin. When somebody told us, gawin mo to, gawin mo yan. At sa tingin mo na capable ka naman yan, sa tingin ng nagre-recommend sa'yo. Pag hindi mo pa napapag-aralan ng isang bagay, huwag mo susubukan. Kailangan expert ka na doon. Kaya nga sabi niyo, sige, na-convince na ako tayo na nakapatay ka ng maraming leon at maraming puso. Kaya pahihiram ko sa iyo yung armor ko. Kasi yung armor mo wala namang kasi stick lang naman, saka sling lang naman hawak mo. Si Goliath, meron siyang shield, meron siyang javelin, meron siyang sword. Ikaw wala. And then pahiramin kita ng armor ko. Pinahiram naman. Pero sabi nga ni King David, bata pa siya, actually hindi pa sinubukan naman niya. Wala namang masama kung pagsubok. Pero nga sabi niya gano'n, hindi ako sanay. Hindi ako convenient. Kumaga, hindi ako na-train. Ngayon ko pa lang itong narahan. Hindi ako makagalaw. Mas expert ako dun sa meron ako. Kaya, hinubad niya yung armor. Ibig sabihin, naghambol siya dun sa bagamat maganda yung sword, maganda yung armor, pero nga dahil hindi na siya expert, hindi niya kaya ginamit pa rin niya yung pangkaraniwan na ginagawa niya, yung sling shepherd. Shepherd sling stone. Ayan. Kaya kailangan, ano bang meron ka? For example, si Kuya Mark. Dahil alam ko naman expertise ni Kuya Mark ang technicality sa computer. Si Kuya Mark yan. Alam kong hindi tatanggi yan. Mag-enjoy pa nga yan. Para, Kuya Mark, pwede mo ba akong gawin ng mga presentation? Kuya Lance, pwede mo ba akong paki-audit yung mga ganitong tungkol sa... Alam mo, hindi maniningil yan because they love what they're doing. Hindi ko sinasabing kung pag may pinapagawa kayo, huwag niyong bayaran. Bayaran niyo yung sila kahit merienda lang. Pwede yung kanilang address pag-grab kayo. Pwede yan. Kahit merienda lang bayad yun sa kanila. Pero hanggat maaari po, gawin natin yung dapat natin gawin bilang isang tao kung saan tayo expert. Kaya nga ito, 5 sling stone. Kasi yun yung kanyang expertise. Tirador. Tirador or yung yan. Ano bang meron ka? Tirador. Diba? Yan. Ngayon, alam na natin, meron tayong time, meron tayong treasure, meron tayong skill. Ito, skill to.
skilled. Kasi yun ang expertise ni David, skilled, yung slingshot eh. Slingshot eh. Biruin mo, isang bato lang. Siguro ang batong, siguro kung estimate natin, hindi sa pangkaraniwang bato kasi matangkad si Goliath eh. Siguro, pwede kung mag-invento dito yung bato na kasing laki ng ng baseball na bato. Baseball, hindi siya baseball, hindi pala baseball. Yung kasing laki ng table ng table. Yung table tennis o ping pong ball or kaya ang table tennis or tennis ball. Kasi baon eh. Yung baon yung bato doon sa noo eh. Mapapag-aralan kung mababasa niyo po yung story nito sa 1 Samuel 17. Basahin niyo po ito, magandang kwento po ito ni David. Yun. Next slide please. Last na siya, Kuya Don. Ayun, yan yung last ngayon. Ngayon, ito yung tanong ko sa inyo ha. I-assess nyo kung anong meron kayong anong meron kayong talent, skill or trade. Ngayon, i-offer nyo yan sa Panginoon. Ngayon, kung ang buhay nyo ay hindi pa kayo sigurado, i-offer nyo yung buhay nyo sa Panginoon. Ngayon, kung na-i-offer nyo na yung buhay nyo sa Panginoon, o baka kulang kayo, baka gusto nyo pang makita ng Diyos, mag-i-offer nyo yung time nyo sa Panginoon. Paano doon kung doon i-offer? Kung meron lagi mga ganitong fellowship, magsidalo kayo. Di yun yung i-offer nyo sa Lord. Kung meron kayong treasure, kung ano mang meron kayong bagay na pwede nyo ibigay sa mga kapatiran, ibigay nyo. Kung meron kayong mga skill o talent na gusto nyo pagyamanin, kung nais nyo matutunan sa mga skilled natin, mga worker dito sa mga fellowship natin, alamin nyo, or kaya itanong nyo sa Panginoon kung anong meron tayong kung anong meron tayong treasure, talent, skill, or time. Kaya ang question natin for today ay may doorbell pa. What is in your hand? Okay, itanong na natin yung kanina. What you can do to give? Yan, ano bang pwede natin ibigay? And what you can offer to serve for others and for the expansion of God's kingdom. Kaya yan po ang ating breakaway question for this night. Back to you, Kuya Mark, and then we pray for today's Bible study. Lord, we thank you for the wonderful Bible study that we want to be, Lord, not ordinary, Lord, person, but Lord, extraordinary, because you died for us. We are, Lord, new creation. We are new creation in you because, Lord, kung sino man, Lord, na makipag-isa sa iyo, kami, Lord, ay bago na nilala. Lord, we offer our life, Lord, to you. We offer, Lord, our Lord, times to you. We offer, Lord, our treasure, skill, and talent. Cover us, Lord, with your blood. In Jesus' name, amen. Back to you, Kuya Mark. Ayun, thank you. Ayan, thank you, bro.